Usa sa comment sa akong paborito nga Bible teacher, ingon siya, we should all know that a building is only as strong as its foundation that supports it. The building is only as strong as the foundation that support it. Even this facility, even ang mga building atong makita, it is only as strong as the foundation that support it. Okay? Let me just continue. Ingon siya, the foundation determines the possibilities for the size and the height of the structure. Naaman si Benson, architect pa ni. Pero the foundation is the determining factor. Ang pundasyon mo ay nagdetermine kung unsa kataas ang maabot, kung unsang mga possibility nga maabot sa usa ka Kristohanon o sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Remember mga igsoon nga even sa balay gani kung magtukod kag balay, no matter how beautiful or how colorful your house is, if it is not founded with a strong foundation, there will come a time that the beauty of that house or the color of that house will not able to help that to stay strong. Because in life, there will be storms. In life, I'm not saying we will be expectant of the storms, but sa kinabuhi, mga igsoon, nagay mga gitawag sa Cebuanog, mga gumunhap. Sabot mo, gumunhap? Hallelujah. Law matoy. Sa kinabuhi, nagay mga pagsulay nga moabot. Amen. Naagay mga pagtayog. Okay? Nakasabot na siguro mo, ana. No? There will be shaking, literally by earthquakes, or maybe literally, or maybe by mga atong mga sagubangon o atubangon nga mga sitwasyon nga tinuod sa atong kinabuhi. I was reading one of a scientific discovery or explanation. Og ang kahoy di ay, when there are storms, kung dili sila malangkat, kahoy naman ay gamot, kung dili sila malangkat, kung dili sila matumba or malangkat gikan sa yuta, makabaton og space og ang ilang himuon, the more they will lengthen their roots paingon sa ubos, so that paghabot sa sunod nga storm or sunod nga storm nga moabot, they are already ready. Amen. Sa kinabuhi usab, ang panahon to build the foundation is not during the storm. Ang panahon sa pagpundar sa atong mga pundasyon o paglig-on sa atong kinabuhi, dili during the storm. Sumada total, storms does not build your faith. Storms will not build your faith. Storms will reveal the strength of your faith. Amen. So mag-reveal sila sa pundasyon. That is why ato ning gitinguhaan in my heart being your pastor nga dili lang ta mga sumala pa sa giingon ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 that we will not remain as children being tossed to and fro by every cunning doctrine. Nga kung may maabot ng mga doktrina, kung may maabot ng mga pagtulunan, nga usahay, bisag hiwi na or extreme na, wala bitaw tay pundasyon nga atong timbang-timbangon, sayop man ni. Di man ni mao. Busa importante nga ang usa ka simbahan, busa ang pinakauna ginato nga kanang play na to nga video. It's not just a video para lang pang naay teaser. No, it's always a reminder for us for the detailed vision of new life, that I see a strong local church where people has solid foundation in God's word, and that word in their hearts, not in their head, because sa diyang mabot ang storm, this head will change. That word in their hearts is made alive and effective by the power and the presence of the Holy Spirit. Importante mga igsoon na ang atong mga kinabuhi
napundar diha sa pulong sa Ginoo og napundar diha sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Og importante nga pundasyon, ingon si John chapter 1, ingon siya, and the word became flesh. Importante nga kinahanglang masabtan nato nga ang pulong sa Ginoo, in the beginning was the word, and John chapter 1 verse 1, in the beginning was the word, and the word was with God. Kana bitawng nagad ko'y ganahan nga mga messages, balik-balik ko nako na og tan-aw, especially kung si Pastor Paul or na ako'y mga favorite nga Bible teachers. Ako nang balik-balik ko og tan-aw tungod kay ang pag-meditate man gud mga igsoon dili lang na siya one time passing. Nanglan man imong issue. Di ba kanang magkaon bitaw ta, namnamon na to ang kalami sa pagkaon ba imong usapon, dili lang tulon kitulon, di ba? And the same with being founded in the Word. Especially kung magtuon ta sa pulong sa Ginoo, diha ta sa napundar, diha nato gina-digest nato ang pulong sa Ginoo. Napapa mo yung Bible mga igsoon. I know na may mga digital Bible, pero ako, kay old school man ko, gone are the days nung ang mga Kristohanon manimba nga magdala og Biblia. Sa una, grabe. Nakasapon pa magug sa panahon nga ang mga Kristohanon i-persecute kay manimba sa unang mga Kristohanon magsipit man og Biblia. Karon ang mga Kristohanon karon gabayon naman lang. Sa una, I had an experience before nga ang mga Kristohanon gadalag Biblia. Well, of course, dili man ni Bible school, naman na sa inyong prerogative. Pero, nindot gyud kay nang na Biblia nga na imong personal revelation. Na mga makita ninyong mga highlight diha. Nga naman, you cannot believe beyond what is revealed. You cannot. You can only believe in the limitation of what is revealed. Personal revelation. Like in a personal life o sa atong practical nga kinabuhi, you can only spend what is yours. Dili nimo pwedeng igasto ang dili imuha. Og sa ato pod nga spiritual currency sa pagdeal sa kinabuhi, dili nimo pwedeng gastuhon ang dili nimo revelasyon. Tungod kay ang usa ka butang ug ang usa ka kamatuoran, although kamatuoran siya, dili gani siya revelasyon kanimo, that is just a kanabitang busa bitaw daghan mga Kristohanon magampo, dili magampo nga by faith, kundi magampo by fear. Nganuman, ang ilang nabaw-an nga pulong og kamatuoran taman naman dinhi. You cannot live out what is not revealed to you. That's why giingnan sa Ginoong Hesus si Pedro in Matthew chapter 16, siya, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it to you, but my Father who is in heaven." So ang pagka-bless di ay mga igsoon, ang pag-walk sa blessedness, well, of course, yes, na manifestation ang blessing, na mga material things, na mga makita, apan mga igsoon, ang unang kategory sa blessing is you have the revelation of who God is. You have the revelation and good perception, ang imong tinanawan kung kinsa ang Dios. Og ang pulong sa Ginoo muhatag kanimog pagpadayag kung unsa ang imong tinan-awan sa imong kaugalingon, og unsa pod kung ang imong tinan-awan kung kinsa ang Dios og ang tinan-awan nimo sa imong kaugalingon muusab kana sa tinan-awan nimo sa matag sitwasyon. Amen. These three forces and this later on apil na sa tungwali, these three forces and these three perception of how that these three will shape your life. Ang imong pananaw kung kinsa ang Dios. Kung ang imong pananaw stricto ang Dios, then you will
you will hesitate to ask for something. Labi na sa atong nadak-an sa atong mga traditional nga religion nga kung ang bata nasa simbahan magsaba-saba gani ingnon na natong bata nga saba-saba kay masuko ang Dios o ang atong perception sa Dios nga sa puton. These three forces will shape our lives. Number one, the way we see God, our perception of God. Number two, our perception of our identity. The first temptation, ang pinakaunang temptasyon nga gihimo sa yawa sa tao the first Adam, kang Adam is it's about the word of God. It's about obedience in the word of God. It's the word of God. How he would the choice to obey the word of God. But remember, at the second Adam, in the time of Jesus, when Satan tempted Jesus, it's not just about the word, it's about the identity. If you are the Son of God, turn these stones into bread. So you see, ang importante nako nga kabisihan sa akong Kristohanon nga kinabuhi o sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mao kung unsay giingon sa Dios, the word of God, the instruction of God, the word of God. O number two, ang akong identity sumala sa pulong sa Ginoo. And these two will give you a perspective on how to see and how to look at every situation. These three, remember this mga igsoon, these three will shape our lives. Our perception of God, our perception of ourselves, and our perception of every circumstances of situation. If you see the situation to defeat you, you will be defeated. If you see the situation as hopeless, then it will not do anything good because you see it that way. Amen. I will not get ahead of my message later on, of our message later on. Pero importante, balik ko na ko nga kinahanglang napundar kita sa pulong sa Ginoo. Ano mga igos din nga ng pulong sa Ginoo? I think it's found in 1 Timothy chapter 3 verse 12 or chapter 4 verse 12. That if you will live to be a Christian, you cannot escape from persecution. You will be persecuted. Those who will live a godly life will be persecuted. Amen. Expected yun ang persecution. So sa Kristohanon nga kinabuhi. That's why baliko nako importante nga napundar kita sa pulong sa Ginoo. Unsa man ang buot ipasabot sa pulong nga born again. Anybody here, are you born again? Maulaw mo ta kung tawgon tag born again. Di ba? Sabi na kasi mong barkada yan, maulaw ka tawagong kag born again, kaulaw ni mang pagka born again. Kaya nga nung maulaw po ta, kaya po ta kasabot unsay born again. Ang born again, di ba? Maulaw ta nga. Again, baliko na ko kay mga barkada, magutong nang giling, nagkuan mi dito ba, nag-week service mi diha ila, nob, diha sa likod sa URC. And then, human nilag nobena, human nilag rosaryo, ingon din sila nga, ay, kitagasa din mo. Ingon ko nga, taga New Life mi, ma'am. Ay, mga kauban ng giling, mga born again. Pinabundag yung born again. And, ako wala mo kumakuan tungod kay, I understand what is born again, pero ako naluoy ko sa ila. Nga naman, klaro nga ignorante sa kamatuuran. O nga daghang mga Kristohanon, born again at that, pero ignorante pod sa kamatuoran, unsa ang pagka-born again. Amen? Kinahanglang matugkad na to o mapundar ta diha sa word nga born again. Kay unya damlag, mag-fill up ka o mag-fill in ka o mga forms, unya na ipangutana religion. Ang imo dayong ibutang born again. Dili, ayaw ibutang born again. Kay dili na religion, ayaw na dugangi ang confusion. Ayaw na dugangi ang kalibog sa mga tao. Dili religion ang born again. Okay? Ang ibutang dito, Christian. Okay? Ang uban kay RC.
So RC. Kamo na kabalo. RC Kula. Sorry. But nasabta na to, ako lang balikon para ma-digest na to pag-ayo, para pod sa uban nga siguro wala ka last time, unsa ang buot ipasabot sa pulo nga born again. Pangutanon ta mo pag-usab sa akong mga audience karon, are you born again? Ang born again, dili religion, kundi nahiusa kang Kristo. Pangutanon di na kapuhon, unsang born again? Tao nga nahiusa kang Kristo. Naro, kay bisan kinsa, tambok, niwang, bata, tigulang, dato, pobre, naigrado o wala, ang nahiusa kang Kristo na born again. Klaro nga? Ang pagka-born again, dili religion. Ang pagka-born again, nahiusa kang Kristo. Okay? Next, sunod nga slide, ana, is, nga naman, asa man nga bahin sa ako ang naborn again. Oh. Kay naborn again, anybody born again? Laruhon ni. Para di naman maulo. Yes. Born again ka? Yes, I am. 1,000% born again. Nga naman, karon masabtan lang nimo asa sa imong bahin ang naborn again. Kay makakita man ka usahay nga mga Kristohano nagkamang sa kahubog. Or naapay mga Kristohano, gani mga pastor at that, nananaw ko sa, kuan ba, nananaw ko sa social media, sa Facebook, gini, pastor dito, na malikas pa siya. Yang giga na, san si Jude? Ay, hindi ka na nagbibigay, Jude, ah. Kaya nga anak, bitaw ko, diba? Makaamong, hallelujah. Hallelujah, di ba? Ako nga naman, tungod kay again, nito tong istorya ni Colin sa dang nag-exhort siya last Sunday. The schedule of the answers to our prayer is not built on our schedule, but according to the character of our hearts, or our character. Usay, ang istorya naman ni Benson gapon dito sa opisina, nga nganong dili ga i-release sa Ginoo ang mga panalangin nga supposedly madawat mo na tungod kay ang imong karakter dili pa andam. Not only that, when God released the blessing that is supposedly for you, destroys you, but the boss, ang pinakamasaklap, you will destroy a lot of people. You will hurt a lot of people. You will stumble a lot of people. That is why, naay mga gipangayo nimo sa Ginoo, naay gusto nimo mga attain o maabot, pero wala pa dayon gi-release sa Ginoo tungod kay nakita sa Ginoo nga dili pa andam ang imong kinaiya. Nganong ako nang naisgutan mga igsoon kay timan nga ang imong pagka-born again ing nasa spirito. Here, atong basahon, sinulat ni San Pablo sa mga Kristohanon ug unang mga magtotoo, mga believer kaniadto nga nagpuyo sa lugar nga gitawag og Tesalonica. So kung imong mabasa na dinha ang busa ako gikumpleto mga unang taga Tesalonica tungod kay buti pasabot niya na mo kanang unang sulat gigamhan sa Espiritu Santo si Apostol Pablo og nagbuhat siya unang sulat sa mga Kristohanon og mga magtotoo nga mga born again nga sama kanato, sama kanimo og kanako nga nagpuyo sa lugar kaniadto nga ginganlag Tesalonica. Nasabtan. Amen. Busa og imong basahon ang ngalan sa libro, ang ngalan sa sulat Tesalonica. Because Tesalonica is a place, lugar ka ng Tesalonica. Og diin didto nahimugso ang simbahan, ang iglesia sa Tesalonica nga gisulatan ni Apostol Pablo nga gitudluan niya kung unsa ang tibuok nga kompleto nga kabahin sa tao. Naara, hinaot nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan ina balaan. Kabalo ba ka mga igsoon nga ikaw balaan? Hallelujah. Balaan ko pastor ka nakapamalikas mo gani ko gahapon. Ang imong pagkabalaan kung i-attribute nato ng word nga balaan sa Ginoo, kung atong i-describe ang word nga holy or balaan sa Ginoo, but pasabot ana perfect. Pero kung atong i-attribute ang word nga holy o balaan kanimo o kanako,
Ang buot ipasabot na sanctified, set aside. Gilahi ka o lahi ka na. Nga naman, gihugasan ka na sa dugo ni Jesus. You are cleansed, forgiven by the blood of Christ. Maybe wala pa lang sa imong revelation og sige nimong siging gakakundina ang imong kasing-kasing og imong una kay maybe you have not fathom and arrive into the revelation of the truth of who you really are. Again, balik ko nako, you can only believe in the level of your revelation. Again, your faith is only bound in the level of your revelation. Busa adunay mga pagtudlo, adunay pag-equip, adunay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pag-explicar o pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Haron mo mulapad-lapad o mulawom-lawom ang imong mga revelasyon sa kamatuoran kung kinsa ikaw o kinsa ang Dios. Amen. Og dinhi og imong masabtan, ingon siya, balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok nimong pagkatao. Ang tibuok day nimong walay makitang salawayon ba? Ang tibuok day nimong pagkatao, dili lang kaning makita. Ang tibuok day nimong pagkatao, you are a spirit having a soul living in a body. Ang tibuok, importante sa Ginoo ang tulo ka bahin sa imong tibuok nga pagkatao. Kay ngano man, kining imong lawas, mo kaning vehicle, mo kaning suit, mo kaning instrumento haron ikaw makahimo sa assignment ni Lord. Busa, importante po that we will take care of our bodies, importante sa Diyos ang imong lawas. Busa bitaw niingon si Pablo, Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord, which is your reasonable service. You cannot serve God without a body. You cannot effectively do the will of God with a sickly body. So, ano mo pag-evangelize? Saan mo nag-text si Pastor Kyle sa Kua, kaya ang mga missionaries nga tuwa sa Usamis, nakinahanglan sila og interpreter. And I said, yes, pwede ko, pero kanila nga days. O saan mo pag-adto dito as interpreter? Kung gilantan ka o, di ba? Sige kag kalipong, kaya gasakit ka. So, importante sa Diyos. That is why, giapil sa kaluwasan o sa package sa atong kaluwasan ang kaayuhan. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 24, by His stripes we were healed. Why is it that God included in your salvation healing? Why? Tungod kay again, importante para sa Dios ang imong lawas. Amen. Pero timani ang order. Ang order, nara, ang plastada, ang una, espiritu. Because the primary means nga ang Ginoo muhatag og instruction dili sa imong unod. Ang primary means nga muhatag og instruction ang Ginoo sa imong espiritu. Busa kinahanglang ma-born again og una ang imong espiritu. Ngano man tungod kay ang patay nga espiritu di kadungog. Ang patay nga espiritu di kasabot. Ang patay nga espiritu dili sa makadawat. That's why ingon bitaw sa pulong sa Ginoo 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eyes have seen, no ears have heard, not even conceive on your mind, wala pa natugkad. I really believe that in this room na ay gustong himuon sa matag usa ka nato ang Ginoo nga wala pa gani matugkad sa imong hunahuna. Who would have thought nga na New Life El Salvador sa una kung una Bible study raman to kaming nanay dito sa baybay.
Wala pa matugad sa imong panghunahuna. No eyes have seen, no ears have heard, that even conceive on your mind the great and mighty things, the good things that God wants to do sa imong kinabuhi and through your life. Amen. But, ingon diya, verse 10, but the Holy Spirit, apan ang Espiritu Santo revealed it to us by our spirit. Amen. So di ay masabtan nato nga ang atong pagkatao, kinahanglang masabtan nimo nga ang imong pagkatao consists of 3 areas. Og ang primary nga area nga unta maoy magdominar. Maoy maghatag og order o mosugo ang imong spirito. Pero ang problema, dili makasugo ang imong spirito. Kay unas tanan, ang imong spirito, bisan tuod og na born again, wa may kusog. Wa may kaon. Nga naman, sorry for the word, pero dili man siguro para sa tanan, o dili man siguro ni para sa ato, basig para sa laing grupo. Pero kada Domingo ra ka gani makapakli o makadungog sa pulong sa Ginoo. Alang-alang dilig mapas mo imong himsog kay imong lawas pero pasmado ang imong espiritu. Busa ang imong mga desisyon butal-butal. Dali ra gid kang maganoy sa mga mada sa mga maabi-abihong temptasyon. Abi-abihon magas temptasyon. Welcome. Di ba? Nga naman. Yes. Sa spirito, sa kalag, o sa lawas, hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. So di ay, mga igsoon, aduna kita'y responsibilidad. Gihimo na sa Ginoo ang iyang responsibilidad. Gibayran niya ang atong mga sala o kalapasan o girilis niya ang Espiritu sa kinabuhi nga sa adlaw nga didawat kita kang Ginoong Hesukristo nga atong Dios og manluluwas nakabaton og kinabuhi ang atong espiritu. Apan ang pagpakaon sa imong espiritu dili responsibilidad sa Dios. Ang pagpakaon sa imong espiritu inay mga bay na imong responsibilidad. Amen. Kay nga naman, sunod nga verse. Si Jesus mitubag kaniya sapagkat tinuod sultihan ko ikaw. Gawas kong ang tao, again, maborn again. Si Ginoong Hesus naging ni, maborn again, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. So una sa tanan, balik ko lang nako. Una sa tanan, kinahanglan jud kang maborn again. Are you born again? So kung born again ka, you are able to see, kasi makita ang mga pamaagi. Ang makasabot na ka ba sa una? Bisag kung saan mo basa ng Biblia sa mga tao nga dili born again, hindi nagpakasabot. Sa kongreso na lang daan mga igsoon, kanang mag-swear na sila, mag-take og oath na sila, ang ilang patungan sa ilang kamot, Biblia. Pero nganong, hallelujah, praise God, daghang mga lalay, sabot mo lalay, ayaw lay, di ba? Ayaw kaunalay, buutan man si lalay, di man mangurakot, pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Next verse. Ingon din na, og si Nicodemo, gani si Nicodemo, kadi mo siya born again. Wa siya kasabot, wa niya matugad. Ingon si Nicodemo. Now remember, kinsa si Nicodemo. He is one of the most influential, renowned, ilado nga teacher sa Bible teacher sa Bible school sa mga Parisiyo kaniadto sa Israel. Nabisan day siya nga grabe tugkad na niyang mga Hebrew word o mga Greek word. Pagid siya kasabot sa diyang giingnan siya sa Ginoo nga kinahanglan kang matao pag-usabon. Sa iyang komento, si Nicodemo, kani si Nicodemo magtutudlo ni Bible teacher. Hallelujah. Dili Bible Torah teacher. Hallelujah. Yun siya. Og si Nicodemo nangutana, unsaon man pagkatao sa usa ka tawo nga tigulang na. Any tigulang here? Idaran lang siguro.
Makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inhan og mahimugso? Mo man ang mga tao, kani makasabot na ka. Mo ang mga tao bugal-bugal kag born again, born again, born again. Kung sa kasabot, ag ilang una-una nga, so ka born again, matao lugar ka mo. Sulod lugar ka sa taguangkan or ovary sa ibong mama pag-usab. Pero unsa may giingon sa Ginoo, gi-explicar niya dinhi. Si Jesus mitubag sapagkat tinuod sultihan ko ikaw o sultihan ko sab ikaw karon. Salamat sa Ginoo nga na born again ka. Gawas kong ang tao ipakatao pinaagi sa tubig. Busa bitaw na kanang mga anak wa makusukad mga anak dako lang kog tiyan. Ang unang mobuto panubigan. Di ba na po uban revelation niya ni spiritual word. Whatever. Pero ang akong gihisgutan kini in context manggod sa bag-ong kinabuhi. So kinahanglan ang tao before siya ma-born again, kinahanglan matao sa siya. Kaya saan niya pagka-born again kung dili siya matao? Amen. Physical nga pagkatao. That's why niingon si Ginoong Hesus ipakatao, gawas kong ang tao ipakatao pinagi sa tubig. Mga mama, di ba? Sadyang nanganak mo? Anybody? Ang unsay unang nibuto? Panubigan. Unang nigawas, tubig. Amen. Buot ipasabot niya ni physical birth. Amen. Apan, nganong gitawag kag born again kay nakay spiritual birth. So ang pagka-born again di ay another definition of born again is spiritual birth. Gawas nga number one, sa ang born again, nahiusa ka kang Kristo. Number 2, spiritual birth. Ang tao day nga kaisa lang matao, di kasulod sa langit. Narao si Ginoong Hesus ningon. Sa pagkatinuod, surely, verily, verily, assuredly, I say to you, sultihan ko ikaw sa pagkatinuod. Ikaw kung gawas ang tao, una sa tanan, physical nga matao sa kalibutan, o sa espiritu, ang taong kaisara na tao, kaduhang mamatay. Ha, pastor, mamatay nga physical o mamatay nga spiritual, itambog sa impyerno. Amen. Pero ang tao, nga kaduhang na tao kay sarang mamatay. Mamatay gyapon, pero kay sara. Kay nga naman ang iyang physical nga kamatayon lang og transfer sa bag-ong lawas. Did you know nga ikaw na ay bag-ong lawas nga inandam na? Hallelujah. Lawas nga immortal, lawas nga walay sakit, lawas nga di maguol, lawas nga walay bugas-bugas, lawas nga di matigulang, forever young. And I'm excited, no? Di ko magdali, pero hallelujah. Ang focus Ginoo nga ayo sa Lord kay bata pas matmat. Pero really, I'm excited to see my next body. Are you? Hallelujah. Naiisgutan ninyo. Di ba? Tubig og sa Espiritu. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Busa, akong igong kaganina, katong nga barkada ni nang giling, naluoy ko. Kaya biso kung saan ni mo pangadji, rosaryo, kung di ka matao pag-usab, di ka gyud kasulod sa langit. Kung ang imong gipangadji, girosaryo, wagani kasulod sa langit, ikaw pud. Sorry. Bisa kung sa dako, ingana ka dako nga troso. Kandila atong iugbok og dagkutan. Mao na magdagkot og kandila sa dakong cross. Kahimo mo anak kanito? Magdagkot og kandila sa dakong cross? Hey! Bisan pag anak kadako sa pustis, miral kong kandila nga atong iugbok kung di ka ma-born again. Lisod man sag mamakak si Ginoong Hesus. Ningon siya, dili ka gyud makasulod sa gingharian sa Dios. That's why ingana na lang ang atong passion nga ang mga tao makasabot sa kamatuoran ug mudawat kang Ginoong Hesus kay ilang Dios ug manluluwas. Kay dili madalag di madalag nagrosaryo, pangadji, tapos whatever. Amen. It is appointed unto man to die once and then face the judgment. Hebrews 9:27. So again, balik ko na ako nga
ang Espiritu, sunod, Juan Kapitulo 3, tanawa, gi-explain na gid pag-ayo. Ang gipagkatao sa unod, unod. Anybody gipagkatao sa unod? Hikapa daw, hikapa. Ug unod pa ba na? Di ba? Og ang gipagkatao sa Espiritu. Espiritu. Ang unod makita. Ang Espiritu makita ba? Ha? Kita, oy. Makita ang effect. Makita ang effect. Nga naman, sa sunod nga mga verses, wala na ako gapilingon sa Ginoo, ang hangin mo huros nga dili nimo makita. Kita mo hangin? Pero nga nung makabalo man ta nga hangin, gawas imong mabati. Pero tanaw, saan nakaingon ka ana, galihok ang sig abat. Galihok man ang kurtina. Ang pagka-born again di ay masabtan. Ang natao sa spirito, although ang makita, ang matao sa, of course, kita mga matao sa unod. Pero ang matao sa spirito, makita ba? Yes, dili man siguro makita, pero na effect. Tanawan na lang kurtina. Kinsay nakakitag hangin, pero mutuo baka nga nay hangin. Nalisod sad og multo ang nipa ilihok ana. Nay effect sa kinabuhi usab sa usa ka tawo makita ang pagka-born again. Dili excuse usay mo dawat man akong Ginoo pastor. Then tugay nay effect. Ang hangin mahuros, di mo makita. Pero makita nimo ang direksyon. Makita nimo ang dagan sa iyang kinabuhi. When I got born again, when I got born again, kaniadto laagan gid kay ko. Namay akong asawa diha. Biyaan ako akong asawa kaniadto Birnis. Kay mauban ko sa kong barkada. Mupauli ko sunod semana na Lunes bag-o nang sinina. Apan siya dang na born again ko mga igsuon. Ang akong destinasyon balay nag-review mo ko ato para sa board exam. Balay, review center, simbahan, balay. Naagi effect. Amen. Makita sa akong asawa, ang akong kanunay na ay kagutom sa pulong sa Ginoo. Sa diyang nag-review ko sa board exam, ang una na akong nahuman og basa ang Biblia. Hallelujah. Nga naman, kaysa diyang ang bata nga matawo pag-usab, mangita ginagatas. Kamo nga, di ba? Unsay gihimo sa diyang gianak, welcome Brother Alvin. Salamat sa gracias Ginoo. O naayo na sa Brother Alvin in Jesus name. Di ba? Unsay human nga magawas gikan sa taguang ka ng pisikal nga bata. Unsay himoon? Di ba'y padidis inahan? Di ba? Sama usab sa pagka-born again. Ang taong na born again, supposedly, gutmon siya ug mangita siya pagkaon sa iyang spirito. That's why ang sunod nga slide mo ni, kinahanglan pagka sunod, si Jesus mitubag, ug miingon si Ginoong Hesus, sa kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab na isulti sa Dios. Diha gipasabot kanato mga igsoon, ang tinuod nga kamatuoran nga ang ato dayng pagkatao dili lang puro bugas. Naapo day pagkaon sa atong espiritu. Ang Ginoo na mismo ang nag-explikar nga ang tao iyang atong giklaro, gibahin-bahin gyud ni Apostol Pablo ang kamatuoran og ningon siya nga ang tao tulo ka bahin, espiritu, kalag og lawas. Og nga usahay subo balandogon apan tinuod ang atong gikabisihan lang gyud ang pagkaon sa atong lawas. Nga unta balansihon pud nato nga pakanon ng atong espiritu kay ngano man
Tungod kay ang imong espiritu mao may makadungog sa Dios. Og ang imong espiritu mao maning mo influensya sa imong kalag, sa imong hunahuna. Og kung ang imong hunahuna ginamhan siya, sinultihan siya, daling makasabot ang imong hunahuna. Busa ningon si Apostol Pablo, sinulat niya sa mga taga-Roma kaniadto, Romans chapter 12 verse 2, but be ye transformed. Kinahanglang mausab by the renewing of your mind. Metamorpho ang word nga transform. Be ye transformed by the renewing of your mind. Be not conformed to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Abi ninyo mga igsuon, nganong usahay magamhan tas konsumisyon? Di ba? Wa man ang Ginoo nag-ingon nga wala tay may mga problema sa kalibutan. Pero bini mo, nganong madaog mapildi ta usahay sa problema, konsumisyon o kawadon tungod kay ang atong hunahuna wala na transform. Nakalimot ta kung kinsa ta. That's why naningkamot gyud ang yawa nga naaman ta, we are in the Gen Z information age. Nana kanato ang tanang informasyon pero kulang kita sa revelation of our identity. That's why ginawithhold sa yawa nga ikaw makasabot sa imong sa kamatuoran kung kinsa ikaw. Kay abi nimo kung makasabot ikaw kung kinsa ikaw, ingon ang pulong sa Ginoo, nagpuyo kanimo ang gamhanan nga Dios. And that Christ, in Christ you have everything. Ningo there was si Kenneth Copeland, dili pa na sa iyang anak kadato karon. Giingnan siya sa Ginoo nga there was an unction for him, gingnan siya. This one in the 1972, gingnan siya sa Ginoo. You have, wala say trabaho, wala pa say igo nga pangita, gingnan siya sa Ginoo. You have to give, you have to support in this ministry $400,000. Kabalo ka unsa iyang tubag? Unsa iyang tubag dingon siya? In Christ I have that. In Christ, I can give that. Nagampo ko ngayon ng matuhog mga igsuon. Kung naabi to'y ipakita sa imo ang Ginoo, isulti sa Ginoo kanimo, nga ipahimo niya kanimo nga seemingly impossible. Murag si Mary ba? You will have a child. Igon si Mary, how could that be, Lord? For I have not known a man. The Holy Spirit will come, will overshadow you, and you will have a son. Unsa ingon ni Mary, be it unto me according to your word. So balik ta kang Kenneth Copeland, niyon siya. Unsa iyang ingon? In Christ I have that, and in Christ I can give that. Wala pa diya sa iyang posisyon, pero importante nga deklarasyon, dili lang sa kwarta kundi sa kaayuhan. You have to declare, in Christ I am healed, and in Christ I am walking in health. In Christ, do you know who you are? Do you know that you have the power? You have Christ in you. In Christ. Kang Kristo diha. Are you in Christ? Naghisgot na tag-born again. Ang ikatulong nga definition dahil sa word nga born again, you are in Christ. And Christ is in you. Hello. Colossians, last na lang verse. Colossians, chapter 1. I think it's found in 27. Nara. Unsa ang word nga born again? Anybody born again? Hallelujah. Naraw, to them, God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery amongst the, wala gingon diag Jews, kinsa Gentile, mga dili Hudiyo, apil ba ka, Pilipino? Unsay gingon niya? Which is Christ. Another word for Christ is Holy Spirit in you. Hallelujah. Mao day na pagka-born again.
Christ in you. The same power that God used to raise Christ from the dead in you. Na kanimo nagpuyo si Kristo. Na kanimo nagpuyo ang gahom sa Dios. Dili ang pagka-born again, dili lang ka kutob nga nabuutan, gamhanan ka usab. Hallelujah, you have the treasure chest na kanimo mga igsoon sa imong sulod. Nga sa imong sulod. Nahiusa ka kang Kristo. 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Christ, he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Christ in you. Busa, sa diyang adunay problema, sitwasyon. Asa man ka? Kaluoy nako, way mutabang nako. Naingon ang pulong sa Ginoo, greater is He who is in you than anything that is in this world. Dili ka makaluluoy. You are born again. You have God in you. You have the Spirit of Christ in you. Dili ka kawawa, na kay nindot ka kaugmaon. Na kay, hallelujah, dato ka diyas Ginoo, in Christ you are rich. Amen. Your wealth is not in amount of pesos. Your wealth is who you are in Christ. Rabia soko pramande. I pray nga matugkad na nimo ang pagka-born again. Ang pagka-born again, you are carrier of God. You carry God. Christ where? Christ, asa si Kristo? You are carrier of God. Daladala nimo ang Dios. Sa wakay angay nga magsakwat-sakwat og katong estatwa. Pit, Senyor. Dala nimo sulod ang Dios. Dala nimo sulod ang Dios. Busa kinahanglang mugawas ang Dios. Diha gikan kanimo. Mahan salamat Ginoo sa kamatuuran kung kinsa kami diha kanimo. Sa among pagpadayon karon o Dios. Salamat sa imong presensya ug sa imong pulong in Jesus name. Amen.